Breaking news po mga kababayan. Nako, magugulat kayo dito. Sara Diskaya hindi na makita. Itinakas na daw. Hala ka. Ito po, umaasa po ang legal counsel ng mga Diskaya na yung pamamato at pangbabasuka ng putik at pamamaril ng bato, sunod-sunod na ito. Kaya mga kababayan, pakinggan po natin kung nasaan na ba mga Diskaya. Dahil po na-trauma na daw at tila inaatake na daw sa puso. Pati daw yung mga anak nila, may na po, may diferensya na po sa kalusugan. Talagang hindi na makayanan yung stress na dulot ng iskandalong ito. Grabe na daw. Agrabyado na daw ang pamilya Diskaya. Hindi na daw ito makatao. Wala daw kasalanan ng mga Diskaya. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Pakinggan po natin si Torny na pinagtatanggol ang mga buhaya. Ito pong sinasabi ng mga netizen. Torny, ano na ang lagay ng mga Diskaya? Nasaan na sila? Nagtatago na? Pinatakas na daw? Hala ka, ito po ang balita. Binato ng putik at minarkahan ng mga salitang magnanakaw. Ito ang nangyari sa isang establishmento ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga Diskaya. Ayon sa legal counsel ng mga ito na si Attorney Cornelio Samaniego III, sana ay maging mahinahon ang mga progresibong grupo pagdating sa paglalahad ng kanilang saloobin. Ay mayroon nga pong nauna pa, di ba? Ganun din ang nangyari. So, sunod-sunod na po ito. Sunod-sunod na po itong mangyayaring yan. At nagtataka ako, bakit parating Diskaya? Parating Diskaya. Sumusunod ho tayo sa batas. Tumatalima po tayo sa kung ano ang patawag ng Senado. Bakit ho kami ginaganito? Sumusunod ho kami. At parating Diskaya. Ano po ang nagawa ng Diskaya? Dagdag pa nito, negatibo ang nagiging epekto sa pamilya, hindi lamang sa mag-asawa, kundi pati sa mga bata. Alam niyo mga kababayan, ito na yung kanilang pangarap. 'Di ba itong si Sara Diskaya tumakbo na maging mayor ng Pasig. Yun nga lang natalo. Kasi ang gusto ng mga Diskaya po, 'di ba, may kaya na sila, bilyonaryo na sila. Gusto silang makilala bilang isa po sa mga pinakamayayaman na tao sa Pasig. Ito yung naging paraan nila. Naisip nila, paano kaya kung tatakbo ako bilang mayor para makilala ng tao? Kasi marami na tayong pera. Ito palang mga Diskaya mga kababayan, konektado po ito sa pamilya Eusebio. So ibig sabihin mga kababayan, meron talagang lahing politiko ito, si Sara Diskaya. Yun nga lang, hindi po naging epektibo ang kanyang mga plano. Imbes makatulong, itong mga interview niya na iyabang at ipagmalaki yung kanyang mga nakamtan sa buhay, na yumaman daw siya sa negosyo bilang kontraktor, na nagsimula ang magandang buhay niya nung pumasok siya sa DPWH para magbidding ng mga project. Ito po ang lumabas. Ito po yung kanyang mga binanggit sa kanyang mga interview kay Julius Babaw at sa mga vlogger. Nasaan ba nagsimula ang pagyaman mo? Ay, nung pumasok kami sa DPWH. Nakaka-inspire naman, sabi ni Julius Babaw. So eto na ang siste. Akala niya magiging positive ito. Positive marketing, positive publicity. Gusto niyang sumikat. Nagpa-interview, pinakita yung mga mamahaling sasakyan, sports car, milyones-milyones ang halaga, Bentley, RMC, Rolls-Royce, na talaga namang nakakagulat ang mga presyo. Akala niya mananalo siya.
namili pa nga ng boto itong si Diskaya, yun nga lang, ibinasura siya ng taga-Pasig. Ngayon, ito na. Ito na yung backlash. Galit na galit ang mga Pilipino. Binabato na po at binabaril na sila ng bato. At talagang binobomba sila ng putik. So, nightmare po ito mga kababayan. Isa pong bangungot ito. Lalong-lalo na po sa mga bata na anak nila. Hindi mo naman mapipigil ang galit ng mga tao. Kasi nga po, kaya pinag-iinitan itong bata mo or amo mo, Torny. Bakit pinag-iinitan? Sasagutin ko na yan. Kasi nga, sila po yung nagyabang. Iniladlad ang kanilang kayamanan na galing sa flood control project. Ipinamukha nila sa mga Pilipino na patay gutom. Na talagang ipinangalandakan nila na marami silang pera. Galing naman sa yaman. So, ito yung nagiging boiling point ng mga Pilipino na agrabyado dito sa corruption na ito. Kaya binabanatan itong amo mo, Torny. Dahil sa mga nangyari na mga pagyayabang ng magagarbong buhay. Tignan mo yung mga kamag-anak ni Saldico. Si Saldico nasa Amerika, kasama ng kanyang pamilya. Itong Claudine ko na magarbo din ang buhay ng nanay niya or tatay niya ay kontraktor din. Kakain sa restaurant, 759K, isang chibugan lang ito. So ano sa tingin mo na magiging impact sa mga tao? Di kukuyugin itong amo mo na binabayaran ka, nakatas ng flood control. Hindi ka ba nag-iisip, Torny? O nagtanga-tangahan ng kupal mong kamukhaan na pagiging kupal mo talaga? Yan ang sabi ni Mang Kaloy. Ay, tuloy pa natin. Nag-iinit na naman ako mga kababayan. Malungkot sila. Bakit nangyayari ito? Nadadamay tuloy yung pamilya nila, nadadamay yung mga bata, natotrauma na yung mga bata. Bunsod nito, humihingi ng proteksyon ang kampo mula sa hanay ng pambansang pulisya, lalo na anya at baka maapektuhan rin ang mga kalapit na bahay ng establishmento. Samantala, hindi naman sinabi ni Attorney Samaniego kung nasaan ngayon si Sara at Curly Diskaya. Ayun na. Mga kababayan, may bali-balita. At may nakakita daw di umano na pinasakay na po ng private jet ito. Mga Diskaya, pinatakas na po. Yun yung bali-balita mga kababayan. Hindi natin alam kung kumpirmado ito. Dahil nga po sa takot at stress ng pamilyang ito, tumakas na daw papuntang UK. Halaka! Grabe na mga kababayan. Kasasabi lang ni Torny na hindi tatakas. Ngayon may di umano tumakas na. Aba Torny, ayusin mo. Baka mamaya ikaw yung kuyugin ng tao. Sasabihin mo, nasaan mga Diskaya? Ayon sa Intel, pinatakas na. Pinatakas mo na. Ay nako Torny, mamaya madamay ka, mabato ka ng bugok na itlog sa mukha mong kupal ka. Sabi nung messenger, ang kupal mo, Torny, magkanong sinampal sa'yo na pera? Gusto mong tadyakan ko ng bilyones ang mukha mong babalo? Sabi ng mga comment. Grabe talaga mga kababayan. Pwede ba wag na lang po nating sabihin kung nasaan sila? Kasi actually, takot na ang spouses Diskaya, ang anak, sobrang trauma, yung mga kamag-anak po nila, sobrang takot na po sila sa nangyayari ngayon. Ngunit pagtitiyak nito, hindi sila aalis sa lugar at wala ring balak lumabas ng bansa ang mag-asawa upang magtago mula sa mga otoridad. Sinabi na rin yan ni Alice Guo, mga kababayan, na hindi siya lalabas ng bansa. Pero naka-naka mga kababayan, nakatulog lang yung mga senador sa hearing. Nag-CR lang sila.
Wala na doon sa upuan si Guo. Nandun na sa China. So itong mga Diskaya, meron silang plano na tumakas. Ito po ang sinasabi-sabi ng mga magagaling na intel sa social media. Kasi yung CCTV po, hindi natin alam kung saan naka-install ang atensyon ng tao sa Diskaya kasi sila po talaga yung pinaka-prime dito na nagyabang kasi sa mga kayamanan nila kaya pinag-iinitan sila ng tao ngayon. So itong grupo ni Sendanya, itong congressman na ito, binabanatan niya ang mga Diskaya pero hindi niya binabanatan yung mga nasa kongreso na mas malalaking nakulimbat kasi mga kontraktor. Nandyan sila Saldico, sila Martin Romualdez, sila Suarez, JJ Suarez at iba pa mga kababayan. Pati itong si Atras Abante na naging congressman ni Garcia. So ito po yung mga balibalita na bakit itong si Sendanya naghakot ng mga militanteng grupo na namato at namaril ng putik dyan sa compound ng mga Diskaya, hindi niya binabanatan yung sa kongreso. Nandun yung mga korap mismo. Itong mga Diskaya, maliit lang daw po ito. Maliit na bilyones ang ninakaw. Pero pagka kinumpara mo yung mga buhaya dyan sa kongreso, alam na. O, anong sinasabi ng mga comment dito mga kababayan? Let's read po. Check po natin. Ito yung mga komento ng mga galit na mga tao. O hindi kaya alam na nga ng mga Diskaya ngayon ang pakiusap ng taong nababaha? Ito ang ginagawa ng mga aktivista, gulo. Ang ginagawa nila, dapat sundan nila ang batas. Sigurado ako malaki ang kasabwat ng Diskaya sa taga-highways kasi ang mag-inspection, taga-highways, pag natapos ang kontrata. Sigurado, mas maganda kung ibalik na lang nila mga kontrata nila. Ituro kung sino ang mga nakikihati sa kanila sa DPWH at mga politicians at mamuhay na lamang ng simple at malaking probability na sa mga susunod na buwan matulad din sila kay Napoles. Ayan na. Protektado ng HOR yan. Ayaw nila imbitihan si Mayor Magalong. Ayaw nilang mag-imbestiga ng mga independent. Puro hearing. Tama si Tiangco. Lokohan lang yung hearing sa Kongreso. Ganon talaga pag gumawa ka ng kalokohan. May paglalagyan sila. Ano daw nagawa? Ay nako, it's a bullshit. Kaatong. Ka-attorney daw. Ano daw nagawa ng mga Diskaya? Ba't ginugulo sila ng mga tao? Bobo ka ba, attorney? O natutulog ka sa pansitan? O mga kababayan, ano po, nakakahiya kung totoo pa yan, sir. Mamang apektado po, mga bata. Wala, hindi nyo mapipigil ang mga tao dahil naagrabyado na kasi mga kababayan . Naloko kasi ang mga tao, kaya itong mga Diskaya ang kinakain ng tao ngayon. Anong gusto mo sabihin, attorney? Sa pagnanakaw, di takot, mga gahaman, pera ng taong bayan. Tama lang yan, sobra na sila. Hindi sila naawa sa mga Pilipino. Ang daming namatay na sa mga baha, tapos sila sarap ng buhay nila, taxpayer ang kinakain. O, tignan nyo mga kababayan. Yan po ang mga balita ngayon. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-comment po kayo. Kayo naman ang mag-react dito. Anong masasabi nyo? Nakatakas na daw mga Diskaya. Totoo kaya ito? Pinatakas si attorney. Kaya ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Mabuhay po.